So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan natin yung trade po na gumimbal sa NBA, gumimbal po sa buong mundo kabola, ano po. So halos lahat po ng may alam sa NBA nagumbal nung na-announce po yung trade. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Tonya Gilo, sana makuha na Converge si Mo Tautua para mayroong veteran sa team. Actually marami naman silang veteran, hindi ba kabola? Of course kakakuha nga nilang kay Kabagnut kabola. Stanley Medina, boss, more updates pa sa PBA. Salamat, boss. Edison Ortega, go Converge, kunin nyo si Mo para malaki talaga line at medyo pantapat kay Junmar. More power. Talaga naman, di ba? Kung meron man pong hanapin na panapat kay Junmar Cabola na hindi po isa sa top 5 center, sumaut-hautuwa na yon kasi back up siya mismo ni Junmar. Kalaro niya sa practice, di ba, Cabola? Yun pa yung isang sobrang big positive nito pag natuloy na makuha ng Converge si Muwala Tautua. Pa-shoutout naman idol, Mariam Mascareñas, thank you so much. All in na ba si Bandain? Coach Charles Yu, wag mong i-trade si Ben Phillips kasi magaling maglaro at may depensa. Ang issue ngayon nga kasi sa sobrang lalim po ng frontline nila. And Ben Phillips, kabola, of course, very promising big din kabola, pero may katandaan na at hindi rin naman siya giant. So for me, he is tradable, kabola. Now ito na yung trade, kabola. So Doncic, kabola, is now with Lakers. Anthony Davis yung may na makukuha po ng Dallas Mavericks, kabola. So, nagulantang ka ba? This is now called to be the most shocking trade ever, kabola. And the biggest trade in the middle of the tournament, kabola. I think so. Yun na yung mga sinasabi or bigkas nila dito ko sa trade po na naganap na ito, kabola. Bakit nga ba sobrang shocking nito? Kasi ito pong si Doncic, alam naman natin, he is currently a top 10 player in the NBA and currently he is one of the candidates, kabola, to be the next face ng NBA. And now he suddenly traded again to the most popular ball club in the league. So talagang sobrang shocking, kabola. Nakakagulantang. Then nalaman pa nila yung naging proseso nung pagganap ng trade. Talagang nagulantang, madaming malungkot na fans. Pero ang pinaka-nalungkot talaga na fans talaga yun is Dallas Mavericks. Umabot sa point, kabola, talaga na yung mga fans nila gusto nila lang mag-quit, kabola. In not only supporting Dallas but in watching the NBA. Ganun po kalala, kabola, ang naging epekto nitong trade na ito. Kasi just imagine, di ba, kabola, a player that just led them to the finals last year, kabola, a player okay, siguro next year can achieve the face of the league status. Tapos trade mo, kabola. And ang nakuha mo, yes, Davis is also a top 10 player in the NBA right now. Pero the age difference is huge. 7 years, kabola. 7 years is a big thing. So, 7 years of contention, kumbaga. Yung kapalit niyan. And ang, kumbaga, naging kabayaran lang nung difference na yun, kabola, is isa pong first round pick. Diba? So, talagang sobrang sakit nito para sa mga fans po ng Dallas Mavericks. Now, dedepensahan pa nung GM ng Dallas na defense wins championship. Anong klaseng kalokohan yan, kabola, diba? Anong defense wins championship pinagsasabi mo? And at the end of the day, kahit pasabihin mong defense wins championship, kabola, di sana laglag ka ba, kumuha ka ng may marami pang better deal dyan that will improve their defense. Hindi po ito yon, kabola. Now, napaisip ako, ano kaya yung equivalent nito sa PBA, kabola? So, nagalungkat tayo, nag-analyze tayo, and I think ang kayang tulad nito is a Japet Aguilar for Arvin Tolentino type of trade, kabola. So, si Japet Aguilar is still clearly a top 5 center in the league. Even top 3, pwede mong sabihin. Actually, top 3 yan kasi Stan Heidinger, kabola, di ba? Nag-retire siya. So, top 3 yan. So, parang Davis din, top 3, kabola. So, yun, magkapantay na. And of course, they are both old. While ito naman pong si Tolentino currently is carrying Northport to their best run. Of course, di pa niya nakikari sa finals, pero still Tolentino right now, di ba, he's also young. He is also a top 10 player, kabola, in prime, just like Luka Doncic. So, mga ganun po yung naging analysis ko dito. And yung, of course, yung kanilang position medyo similar din, although yung playstyle nila ay sobrang very different. So, for me, the PBA equivalent could be that trade. And I think if that happens, a lot of fans din ng PBA po ay malulungkot, kabola, at mag-hope na sana hindi po nangyari. So, baka ba sa palagay mo, ano yung equivalent ng trade nito sa PBA? Comment lang po sa baba.